Sa mundo ng crypto, takot ang isa sa pinakamalakas na sandata. Kapag bumabagsak ang presyo, biglang nagiging emosyonal ang market. Maraming traders ang natatakot at nagbebenta agad. Pero kung titingnan nating mabuti, madalas na pagkatapos ng takot ay dumarating ang pagkakataon. Para sa mga matagal ng holder ni XRP, maring ito na naman ang panahong inuulit ng market ang isang sikat na pattern bago ang isang malaking pag-akyat. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, ano po ba ang sinasabi ni X Finance Bull sa mga XRP investors? Yan, sabi niya rito ay in a powerful post on X, prominent crypto commentator X Finance Bull urged XRP holders to remain calm amid the recent wave of uncertainty. He argued that the fear spreading through the market is not organic, it's orchestrated. Yan po yung kanyang aktual na sinabi dito. Paliwanag po natin. Sa isa pong matapang na post sa X ay sinabi ni X Finance Bull na wag daw po tayo matakot bilang mga XRP holders. Sapagkat ayon sa kanya, ang takot na kumakalat sa market ay hindi totoo, kundi planado. Ipinapakita daw ito ng galaw ng malalaking players na gustong manipulahin ang presyo para mapilitang magbenta ang maliliit na mga investors. Kapag bumaba ng presyo, sila naman ang muling bibili ng tahimik at maramihan. Kaya sa market impact, ang ganito pong scenario ay kadalasang nauuwi sa whale accumulation na kalaunan ay nagre-resulta sa biglaang pagtaas ng presyo kapag naubos ang supply sa market. Ngayon ay paano naman po ginagamit ng malalaking players ang takot sa market? Yan, sabi po rito, according to him, large players and institutional buyers often create fear through deliberate price manipulation to trigger retail panic and force weak hands to sell. Once prices drop to desired levels, these players re-enter quietly and accumulate aggressively. Paliwanag po natin yan. Ayon po ulit dito kay X Finance Bull, ginagamit daw ng mga institutional buyers ang takot bilang strategy. Pinababagsak nila ang presyo gamit ang biglaang benta o negative news para magpanik ang maliliit na mga investors. Kapag naibenta na ng mga ito ang kanilang XRP, saka naman papasok ang mga malalaking player para bumili ng maramihan. Ang resulta ay unti-unting pagtaas ulit ng presyo habang naiiwan ang mga natakot na investors sa labas ng market. Sa market impact, ito po ang dahilan kung bakit kadalasan ang malalaking pump ay nagsisimula matapos ang isang matinding pagtakot o sell-off period. Ngayon ay may ebidensya ba na ganito rin ang nangyari noon kay XRP? Sabi po rito, this isn't merely speculation. Historical data support similar behavior in previous XRP cycles. During the 2016 to 2017 phase, the token's price remained suppressed for months before skyrocketing over 50,000%, turning a modest $10,000 investment into millions. Yan. Ibig pong sabihin niyan ay hindi lang daw haka-haka ang sinasabi ni X Finance Bull. Kung babalikan po kasi ang kasaysayan, noong taong 2016 hanggang 2017 ay ganito rin ang nangyari kay XRP. Ilang buwan na pinananatiling mababa ang presyo bago ito sumabog ng higit 50,000%. Isipin mo yan, kung may $10,000 ka noon, naging milyonaryo ka matapos ang rally na iyon. Ibig pong sabihin, ang matyagang maghintay ay siyang pinakamalaking panalo sa dulo o sa huli.
Sa market impact, ang ganito pong historical pattern ay nagbibigay ng kumpiyansa sa mga long-term holders na posibleng maulit pumuli ang malaking rally sa susunod na market cycle. Ngayon ay ano naman po ang kasalukuyang presyo ng XRP ngayon? Sabi po rito, as of report time, XRP trades around $2.30 region, having recovered from recent volatility that swept through major exchanges. While retail traders express frustration over the price dip, on-chain data paints a different story. Paliwanag po natin yan. Sa ngayon sa XRP po ay nasa paligid ng presyong $2.30 matapos po nitong makabawi mula sa matinding volatility. Marami pong retail traders ang nainis dahil sa pagdip ng presyo. Pero ayon po sa on-chain data, may kakaibang nangyayari sa likod ng mga transaction. Nakikita po rito ang malalaking galaw ng token na karaniwang sinyalis ng accumulation phase bago ang isang major breakout. Sa market impact, kapag tuloy-tuloy ang accumulation, pwede pong sumunod dito ang pagtaas ng presyo dahil nababawasan ang available supply sa mga exchanges. Ngayon ay bakit naman po napakahalaga ng mga galaw ng whales ngayon? At ang sabi po rito ay huge transfers of XRP tokens worth hundreds of millions of dollars have been detected moving between whale wallets and major exchanges, including Binance and Bitfinex. Such movements, while often misinterpreted as sell pressure, can also signal liquidity preparation, especially as new institutional products emerge. And ayon daw po sa ulat, may malalaking transfer ng XRP na nagaganap sa pagitan ng mga whale wallets at exchanges tulad ni Binance at saka Bitfinex. Madalas inaakala ng iba na sinyalis po ito ng pagbebenta. Pero sa katotohanan, maaring paghahanda po ito ng liquidity para sa mga paparating na institutional products tulad ng mga bagong ETF. Kaya sa market impact, ang paglipat po ng malaking halaga ng XRP ay maaring magpahiwatig na malapit nang magkaroon ng bagong demand mula sa institutional side na magpapatatag sa presyo sa long term. Ano naman ang papel ng Canary Spot XRP ETF sa mga developments na ito? Sabi po rito ay the anticipated launch of Canary Spot XRP ETF. Yan, ang ticker po na gagamitin ay XRPC. At yan, with a 0.5% fee structure adds weight to the argument that institutional exposure to XRP is expanding. These developments could underpin the next growth phase if sustained inflows materialize. Ang paparating daw po ng Canary Spot XRP ETF ay isa sa mga pinaka-aabangang balita dito sa mundo ng crypto. Meron po itong 0.5% fee structure na nagpapakita ng seryosong intensyon ng mga institution na pumasok kay XRP. Kapag na-launch po ito, maaari itong maging tulay or bridge para sa mga bagong investors na gustong magkaroon ng exposure kay XRP nang hindi po direktang bumibili ng token. Sa market impact, posibleng magdulot po ito ng malakas na inflows at simula ng panibagong growth phase para po kay XRP kung tuloy-tuloy ang interes ng mga institution. Paano naman po nakakatulong ang regulasyon at adoption kay XRP ngayon? Sabi po rito, the regulatory environment around Ripple and XRP has evolved considerably since the early days of uncertainty. The once contentious Ripple versus SEC case has reached closure, clearing much of the legal fog that deterred institutional investors. Yan, malaki daw po ang pagbabago sa regulasyon ng XRP ngayon kumpara sa mga nakaraang taon. Ang dating issue ng Ripple versus SEC ay tuluyan ng naayos at dahil dito ay nabawasan po ang takot ng mga institutional investors. Habang mas nagiging malinaw ang legal status ng XRP, mas marami ring kumpanya ang nagiging bukas sa paggamit nito para sa global transactions.
Sa market impact, ang malinaw po na regulasyon ay nagbubukas ng pinto para sa bagong partnership at adoption na posibleng magtulak pataas sa presyo ni XRP. Ano naman ang direksyon ng technology ni Ripple sa ngayon? Sabi po rito ay Ripple continues to expand partnerships across banking, remittance, and tokenization sectors, strengthening XRP's real-world utility as a bridge asset for global settlements. Paliwanag po natin yan. Patuloy daw po ang pagpapalawak ni Ripple sa iba't ibang industriya tulad ng banking, remittance at tokenization. Sa pamamagitan po nito, mas pinatitibay ni Ripple ang gamit ni XRP bilang tulay or bridge sa global payments. Ang technologyeng ginagamit nila ay nagiging pundasyon ng mas mabilis at murang international transfers na kaya makipagsabayan sa mga traditional na sistema ng pagbabangko. Sa market impact, ang pagtaas po ng real-world use case ay nagdadala ng pangmatagalang halaga kay XRP. Kaya hindi na lang ito nakasalalay sa market speculation. Ano naman po ang dapat gawin ng mga XRP holders ngayon? Sabi po rito ay X-Finance Bull's message is clear. The current climate of fear is designed to separate committed investors from their conviction. Each major XRP breakout in history has followed a similar phase of suppression and disbelief. Ayan po, kay X-Finance Bull, malinaw ang mensahe. Ang takot ngayon ay sinadya para maalis sa market ang mga hindi matatag ang loob. Sa kasaysayan, bawat malakas na rally ni XRP ay laging nauuna ng panahon ng duda at pagbaba. Ang mga matyagang naghintay, sila ang palaging nagwawagi. Kaya ang pinakamahusay na gawin ngayon ay ang manatiling kalmado at patuloy na pag-aralan ang market. Sa market impact, ang ganito pong mindset ng mga investors ang nagbibigay ng matatag na base sa presyo ng asset. Kaya mas mabilis itong bumabawi kapag natapos po ang fear cycle. At bilang panghuli, ang opinion ko naman tungkol dito ay kung pagtitingnan po natin ang buong larawan, malinaw na ang takot ay bahagi ng laro sa crypto market. Pero para po sa atin bilang mga traders at investors, mas mahalagang makita po natin ang mas malalim na dahilan ng bawat galaw. Sa mga oras na puno ng takot, kadalasan ay naroon na rin ang pinakamalalaking oportunidad. Sa XRP ay patuloy po na nagpapakita ng lakas sa kabila ng ingay sa market. Kung magpapatuloy po ang institutional adoption at saka ETF launches, maaaring masaksihan po natin ang panibagong yugto ng malakas na pag-akyat. Kaya para po sa atin na matagal nang nakasubaybay kay XRP, manatili po tayong matatag at huwag po tayong padadala sa takot. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.